Upang makatakas sa kanyang pagkabihag, umakyat si Ashley sa bakod ng kamalig, ngunit may mga miyembro ng gang na nakatayo sa labas. Wala siyang nagawa kundi ang palihim na pumasok sa silid ng mga gamit at umakyat palabas sa bintana. Habang dumadaan siya sa isa pang silid, nakasaksi siya ng isang pagpatay. Ang malakas na putok ng baril ay lubhang nakapagulat sa kanya kaya't napasigaw siya. Agad siyang hinabol ng mga miyembro ng gang nang mapansin siya. Para pigilan siyang magkwento, hinayla siya ni Fairhawk papasok sa isang liblib na kagubatan, balak. Para siyang maipatahimik na magpakailanman gamit ang baril. Si Ashley ay lumuluha habang nagmamakaawang Iris Erba ang buhay niya, nangangakong hindi na niya sasabihin kanino man ang kanilang iligal na gawain. Ngunit si Fairhawk ay hindi nagpatinag at mas inilapit pa ang baril sa kanya. Sa matinding galit, si Ashley ay nagpipigil ng kanyang mga luha at siya naman ang nagbanta. Pulis ang kapatid ko, kung papatayin mo ako, ipaghihiganti niya ako at hahabulin ka niya habang buhay. Ang nakakatakot na babalang ito ay tila nakapangilabot kay Fairhawk at nagpabago ng kanyang desisyon. Sabi niya, mapapatawad niya ang buhay nito, pero kailangan pakasalan siya. Dahil wala siyang magawa, si Ashley ay napilitang pumayag na maging asawa nito. Sa isang banda ay isang walang awang mamamatay tao, at sa kabilang banda ay isang mabait na doktor. Noong una, ang landas ng kanilang buhay ay parang dalawang magkaparehong linya, na walang pag-asang magtagpo. Kahit matapos ang isang pagtatangka ng pagpatay, ang atensyon lang ni Fairhawk ay kung buhay pa ba ang target, hindi kung sino ang doktor na Nagel iligtas dito. Ngunit, isang kaso ng pagnanakaw ng kompyuter ang nag-ugnay sa tadhana ng dalawang tao. Isang araw na ang nakalipas, nilapitan ni Namak ang pamangkin niyang si Fairhawk, na sinasabing ninakaw ang kompyuter na naglalaman ng kanyang mga sekreto. Humingi siya ng tulong kay Fairhawk para hanapin ito. Sa paningin ng marami, si Namak ay isang respetadong negosyante at isa sa mga kandidato sa pagka-mayor, ngunit sa pribado, siya ay isang taong sangkot sa iligal na pagtitinda ng armas. Maraming, mabubuting gawain, na ang nagawa ni Fairhawk para sa kanya. Sa pagkakataong ito, gamit ang sistema ng pagpoposisyon, mabilis na natunto ni Fairhawk ang magnanakaw ng kompyuter. Pagkatapos ng habulan, pumasok ang magnanakaw sa isang restaurant at ibinigay ang kompyuter sa isang batang hindi niya kilala. Pero paano kaya naabutan ng isang matandang magnanakaw ang isang bihasang mamamatay tao? Naabutan siya ni Fairhawk sa riles ng tren. Nang sasaksakin na ng magnanakaw, nailega ni Fairhawk ang baril. Pagkatapos ng matinding pag-aaway, nabaril ang magnanakaw at nawala ng malay. Sinabi ni Namak kay Fairhawk na pumunta sa ospital at humingi ng tulong sa siruhano na kanyang inalagaan. Hindi nila alam na biglang nagkasakit ang siruhano at mataas ang lagnat nito. Si Ashley, na mabait, ang kusang pumayag na pumalit at pumunta sa pinangyarihan ng aksidente para magligtas ng mga tao. Pagpasok pa lang niya sa ambulansya, naamoy na niya ang matapang na amoy ng dugo. Napansin ni Ashley na may tumutulong dugo sa baywang ng paramedic. Sinubukan niyang tingnan ito pero napaupo siya sa kondonga ni Fairhawk dahil sa pagkalag ng ambulansya. Pagkatapos humingi ng paumanhin, balak ni Ashley na tahiin ang sugat nito. Pero itinulak siya ni Fairhawk at diniinan na ayaw niyang mahawakan. Walang anumang pampamanhid, mahusay niyang tinahi ang sarili niyang sugat. Nanindig ang balahibo ni Ashley. Wala bang nararamdamang sakit ang lalaking ito? Pagkalabas sa ambulansya, dinala si Ashley sa isang liblib na bukid. Hiniling ni Fairhawk na tanggalin niya ang bala sa isang lalaking walang malay at gisingin ito. Naramdaman ni Ashley na may mali at naintindihan niyang sangkot sila sa iligal na gawain. Tumanggi siyang gawin ang iligal na operasyon at tumalikod na para umalis, pero umalis na ang ambulansya. Galit na nagbabala si Ashley kay Fairhawk na palayain siya. Kung hindi, tiyak na ipapaaresto siya ng kapatid niyang pulis. Noon napagtanto ni Fairhawk na mali ang doktor na kanyang nahanap. Pero wala nang panahon para maghanap ng iba. Paparating na sa kamatayan ang magnanakaw. Kaya nagsinungaling si Fairhawk na sinabing ang sugatan ay ang kanyang ama na aksidenteng nabaril ng pamangkin. Kung dadalhin niya ito sa ospital, mapapasyahan ng pulisya. Pero gusto niyang maprotektahan ang pamangkin niya mula sa pagkabilanggo. Ang pagpapakita niyang ito ng paggalang sa pamilya ay nakakaantig kay Ashley, na naulila sa ama noong bata pa siya. Kaya naman dali-dali niyang tinawag ang veterinaryo sa tabi niya para tulungan siya sa operasyon,
umaasa na maiiwasan nitong maranasan ang sakit ng pagkawala ng ama. Sa katunayan, ang ama ni Ferhat ay huminto ang paghinga matapos ang pangyayari noong hapon mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Nang mawalan na ng maraming dugo ang pasyente, hiniling ni Asli kay Ferhat, na nagsasabing anak siya, na magbigay ng dugo. Ngunit may napansin si Asli na kainahinala habang kinukuha ang dugo. Ang isang pasyenteng may type O na dugo ay hindi maaaring magkaroon ng anak na may type AB na dugo. Naghihinala si Asli na si Ferhat ang bumaril sa pasyente at nagdahilan upang makalabas. Maya-maya lang, napagtanto ni Ferhat na nadaya siya. Lahat ng dugo na dapat ay isasalin sa pasyente ay napunta sa timba. Nagmamadaling tinawag ni Ferhat ang mga tauhan niya para pigilan si Asli. Pagkatapos, kalmado at mahinahon, hinayla niya si Asli palabas ng taxi. Natatakot si Asli at paulit-ulit na tinatanong kung bakit binaril ang pasyente. Nabahala si Ferhat na baka tumawag ito ng pulis kaya't dinala niya si Asli sa isang silid. Para patahimikin ito, binigyan ni Ferhat si Asli ng isa sa mga paborito nitong libro at binati siya ng maligayang kaarawan. Nagtataka si Asli kung paano nalaman ni Ferhat ang mga bagay na yun tungkol sa kanya. Nalaman niya na tiningnan ni Ferhat ang kanyang telepono at nalaman ang mga pribadong impormasyon niya. Sinigawan siya ni Asli, tinawag na walang hiya, hambog, at maruming mamamatay tao. Mula nang ipanganak siya, hindi pa siya nasisigawan ng ganoon kabigat. Lalo pat kailangan pa niya ito para mailigtas ang mga tao, kaya hindi niya ito kayang saktan. Pinigilan ang galit, nagpunta siya sa isang tattoo artist para ilabas ang kanyang emosyon at mga gusto. Kinaumagahan, dumating ang kapatid ni Asli na si Sem sa bukid, pero hindi niya ito hinahanap dahil hindi pa niya alam na nawawala si Asli. Sinabi niyang iniimbestigahan niya ang kaso ng nawawalang magnanakaw at gusto niyang makausap si Ferhat. Nangyari kasi na ang magnanakaw ay empleyado ng kumpanya ng tiyuhin ni Ferhat. Habang hinahanap ng mga bodyguard si Ferhat, naglakad-lakad si Sem. Bigla na lang may narinig siyang kaluskos galing sa kwadra. Napaka-focus ni Sem sa mga kabayo kaya hindi niya napansin ang kapatid niyang natutulog sa lupa. Sa isang mahalagang sandali, tinawag siya ni Ferhat at isinara ang pinto. Naninindigan si Ferhat na wala siyang alam sa kinaroroonan ng nawawalang lalaki. Wala nang dahilan si Sem para manatili kaya kailangan na niyang umalis. Ngunit alam niya na hindi inosente si Ferhat. Lumalabas na siya ay inatasan ng isang prosecutor na palihim na imbestigahan sina Ferhat at Namek. Ang prosecutor na ito ay si Yeshit, na kababatang kapatid ni Ferhat. Mahigit isang dekada na ang nakararaan, matapos dumating si Tio Namek sa kanilang tahanan, paulit-ulit silang inatake. Naging pilay pa nga si Yeshit dahil dito. Alam niyang sangkot ang tiyuhin at kapatid niya sa mga ilegal na gawain at may kinalaman sa maraming pagkamatay. Si Yeshit, na may matuwid na hangarin, ay humiwalay sa kanila at nagpas siyang mang-alap ng ebidensya para mapanagot sila sa batas. Samantala, palihim na pumasok si Ferhat sa silid ni Asli at naghahalungkat. Kumuha siya ng damit at gamit ni Asli, at sinigawan siya nito dahil sa pang-aabuso. Nagpalit si Asli ng malinis na damit. Pagkatapos, hinayla siya ni Ferhat papalapit sa isang magnanakaw na walang malay at pinilit siyang gumamit ng gamot para magising ito. Tumanggi si Asli dahil mamamatay siya sa takot. Imbes na makipagtalo, binaril ni Ferhat ang veterinaryo sa binti. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, papatayin ko ang veterinaryo. Wala nang nagawa si Asli kaya't nanginginig ang kamay na iniksyon niya ang gamot at pinilit na gisingin ang pasyente. Pagkagising ng magnanakaw, tumanggi itong sabihin kung saan ang computer at humiling na makausap ang tiyuhin ni Ferhat. Dali-dali ikinulong ni Ferhat si Asli sa kwadra at tinawagan ang tiyuhin niya. Galit na sinakal ni Namek ang magnanakaw at tinanong kung bakit siya nagtaksil. Sinigawan siya ng husto ng magnanakaw at sinabing may nagbid ng mas mataas sa kanya. Dahil sa matinding galit, binaril ni Namek at pinatay ang traidor. Hindi inaasahan, nasaksihan ni Asli ang krimen, na nagtatago pala sa labas ng bintana. Nanlalamig ang pawis niya. Di makapaniwala na ang kilalang pilantropo na ito ay pala barumbado at mamamatay tao. Natatakot na mabunyag ang sikreto, inutusan ni Namek ang pamangkin niyang si Ferhat na patayin si Asli. Kaya dinala ni Ferhat si Asli sa gubat, balak na patahimikin ito.
Ngunit nang mapagtanto niyang ang kapatid ng babae ang pulis na nag-iimbestiga sa nawawalang kaso, nagbago ang isip ni Farhat. Nangako siyang hanggat siya ang maging asawa nito, walang mangangahas na saktan siya, para mabuhay siya. Nangangatog na tumango si Asli. Sa gulat ng kanyang mga kapamilya, dinala ni Farhat si Asli pauwi at inihayag na magpapakasal sila ngayong gabi. Matigas na tumutol si Namak sa kasalang ito. Ipinaliwanag ni Farhat, kinausap ng kapatid ko ang kapatid ni Asli para imbestigahan tayo. Kung papatayin natin si Asli, tiyak na hindi tayo mapapatawad ng kapatid niya. Kaya bakit hindi natin gawing isa sa atin si Asli at isali ang kapatid niya para makagawa tayo ng koneksyon sa pulis? Napakatalikod naman ito ng panganib, pero kapag nakatanggap na sila ng tulong mula sa pulis, mas magiging maayos ang negosyo nila. Bukod pa riyan, edukada si Asli, malaking tulong din yun sa kampanya ni Namak. Dahil sa mga bentahe, hindi na tumutol si Namak. Pagkatapos, ginamit ni Farhat ang cellphone ni Asli para mag-text sa kapatid nitong si Sem, na nagsasabing nagpunta siya sa ibang bansa dahil sa emergency operation. Tumawag si Sem, pero walang sumasagot, at saka namatay ang telepono. Nakaramdam siya ng kakaiba at dali-daling pumunta sa ospital para hanapin ang kapatid. Ang kasamahan nito ay nagsabi na sumakay ito ng ambulansya kahapon at hindi na bumalik, pero ang driver ng ambulansya ay nagsabing hindi niya nakita si Asli. Napagtanto ni Sem na may nangyaring masama sa kapatid niya. Agad siyang bumalik sa istasyon ng pulisya at tinawag ang lahat ng mga opisyal para hanapin ang kanyang kapatid. Kasabay nito, pumunta si Farhat kay Asli para humingi ng ID nito para magrehistro ng kasal. Naluluha si Asli na nagmamakaawa sa kanya na huwag magmadali sa kasal. Paano sila mabubuhay ng magkasama kung hindi man lang nila kilala ang isa't isa? Pero hindi nagpakita ng awa si Farhat at binigyan siya ng babala na sumunod. Lubos na ayaw ni Asli na mapasailalim sa kapangyarihan ng isang taong ganoon. Pagkaalis ni Farhat sa bahay, palihim siyang umakyat sa bubong. Gumawa si Asli ng lubad gamit ang mga kumot at bumaba mula sa ikatlong palapag. Pero narinig ng nanay at kapatid ni Farhat ang pagbagsak niya kaya pinapante nila ang katulong para tignan. Nakaiwas si Asli sa maraming katulong at mga bodyguard at nakalabas din siya ng gate. Akala niya nakalaya na siya sa mga kamay ni Farhat, pero biglang dumating ang mga tauhan nito, hinuli siya, at dinala pabalik sa bahay. Nagmakaawa si Asli sa nanay ni Farhat na palayain siya. Mamamatay tao ang anak mo. Hindi niya ako mahal. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, hahayaan mo bang mapasapanganib ang anak mo sa ganoong sitwasyon? Gayunpaman, kahit umiyak pa ng umiyak si Farhat, nananatiling di natitinag ang ina nito. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng anak niyang pakasalan ang isang babaeng hindi niya kilala, buong pusong sinusuportahan niya ang desisyon nito. May kakaibang ngiti ito at binabalaan si Asli na mas mabuting ituloy na ang kasal, o sisirain nito ang buhay niya. Dahil sa nakakatakot at kakaibang pamilya, wala nang nagawa si Asli kundi sumuko. Para maiwasan ang anumang aksidente pa, pinilit ng nanay ni Farhat si Asli na sumama sa isang bridal shop at pumili ng damit para sa kanya. Pero hindi man lang ito tinignan ni Asli, kumuha na lang siya ng basta damit. Pumasok siya sa fitting room. Habang nakasimangot siya sa pag-aalala, natuklasan niyang may likurang pinto pala ang fitting room na mabubuksan. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumakbo palabas. Kaya't huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Paki-like at subscribe naman po sa aming channel.